Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay LUNC at USDC. Ayan. Ang sabi rito ay LUNC and USDC price rises as Terra Luna Classic holders hit record high. Kaya ayan. Patuloy po na dumarami or nadadagdagan ang mga holders dito kay Terra Luna Classic. At dahil sa patuloy pong dumarami ang mga holders ay nakamit po nito ang panibagong record high nito or bilang nito. At kasabay po nito ay nakaranas ng pag-angat sa presyo ang LUNC at ang USDC. At ayan po, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, ang sabi rito ay Terra Luna Classic wallets rises over 5.5 million. Kaya ayan, umaabot na po ng higit 5.5 million ang bilang ng mga wallets na nagho-hold ng Terra Luna Classic. Kaya ang dami po niyan. The number of accounts holding LUNC and USDC reaches a new landmark of 5.5 million. As per data by Cosmos Blockchain Explorer AtomScan, the wallets have increased from 5 million when the Terra Luna Classic community, backed by validators and developers, took charge to revive the chain. Ayan po. Nakapagtala ng panibagong landmark, ayan, or milestone ang LUNC at ang USDC sapagkat yung kanilang total number ng mga account or wallets na nagko-hold ng LUNC at USDC ay umaabot na po ng 5.5 million. At yan, yung datos po na ito ay mula po ito sa Cosmos Blockchain Explorer na si AtomScan. Kaya ayan, nung nakaranas po ng collapse ang LUNC at USDC ay bumagsak po talaga ito ng napakababang presyo. Laki po talagang isang matinding collapse ang naganap dito. At marami pong mga yan, hindi po akalain ng karamihan na ito po ay mari-revive pa or makakabangon. Yung alam po ng karamihan ay wala na, katapusan na ng LUNC at saka ang USDC. Pero ayan, pinatunayan po ng mga validators nito at ang kanyang mga developers. Ayan, sila po ay talagang gumawa ng paraan para ma-revive ang Terra Luna Classic. Kaya ngayon ay nakikita na po natin na mukhang yan nga, hindi nga mukhang unti-unti siyang nakakabangon. Terra Classic accounts are even higher than top cryptocurrencies such as Cardano and Shiba Inu. As per recent reports, the total number of wallets on the Cardano network surpassed 4.6 million. Moreover, the numbers of Shiba Inu holders has reached 1.38 million, according to data by Etherscan and Shibarium Scan. Kaya yan, sabi rito ay nahigitan pa raw ng Terra Classic ang mga accounts or bilang ng mga wallet holders ng mga katulad ng mga nangungunang mga cryptocurrencies na katulad po ng Cardano at ang Shiba Inu. Yan, sapagkat pagdating po rito kay Cardano ay nasa 4.6 million yung bilang naman po ng kanyang mga holders, yung kanyang bilang ng mga wallets na nagko-hold ng Cardano. Samantala dito kay Shiba Inu ay nasa 1.38 million naman. Kaya yan, kung ikukumpara po natin dito kay Terra Classic ay nakakalamang siya kasi nasa 5.5 million po
ang bilang ng mga accounts or wallet na holders nito. While top cryptocurrencies wallet numbers continue to rise amid growing crypto adoption, Terra Luna Classic wallets numbers hint at people holding onto their LUNC and USDC in hopes of prices recovering during the bull market. Kaya ayan, yung malaking bilang po na ito or patuloy na tumataas na bilang ng mga holders ng Luna Classic or Terra Luna Classic ay nagpapakita po ito na patuloy na maraming mga investors ang nagtitiwala rito kay LUNC at saka USDC, at sila ay umaasa na pagsapit po ng bull market ay dito na po talaga tuluyang makaka-recover itong si LUNC at saka USDC sa kanilang naranasang pag-collapse. Ayan, LUNC price jumped 5% from the 24-hour low of 30 digits 123, a strong support level. The 24-hour low and high are 30 digits 123 and 30 digits 134 respectively. The trading volume has dropped by 40% in the past 24 hours, indicating a decline in interest among traders. Kaya yan po ang kalagayan ni LUNC. Siya po ay umangat ng 5% nitong nakalipas na 24 oras. Galing po siya sa matibay na support line nito na nasa presyong 30 digits 123. Ayan. Nitong nakalipas na 24 oras ay yung kanyang pinakamababang presyo na ayan, kung saan po siya bumagsak ay nasa 30 digits 123. At umakyat naman po siya sa mataas na presyo nito na nasa 30 digits 134. Yun nga lang at nitong nakalipas na rin na 24 oras ay bumagsak po ng 40% ang kanyang trading volume. Pagdating naman po dito kay dito sa USDC, ang stable coin ng LUNC, pero hindi na po siya ngayon stable coin kasi kasama ka na rin po kasi siyang bumagsak. Kaya hindi po siya nakapeg, na-depeg po siya sa US dollar. At siya naman po ay umangat na rin ng 2% nitong nakalipas na 24 oras. At kasalukuyang ito po ay naglalaro sa presyo ngayon na nasa 0.0259. Kaya ayan, ito na rin po ay nakaranas ng pagbagsak na 40% sa kanyang trading volume nitong nakalipas na 24 oras. At ayan po ang tungkol dito sa balita natin dito kay LUNC at USDC. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.